ng ano eh, ng kanilang stream eh, ng kanilang hearing eh. Di ba? Pero mahaba pa yan. Mahaba-haba pang usapin yan. Ano nga yan eh, 'di ba? Ang sabi nga eh ano eh, walang makulong-kulong sa korupsyon kasi walang resibo. Oo. Wala naman daw tatanggap ng suhol na pipirma ng voucher eh. Pipirma ng OR. Wala naman daw ganon. Ay, nako. Paano mangyayari dyan? Pahirapan Ay, yan. buhay. Kung sino lang yung mga Anyway. umamin, yun lang, sila lang. Yung mga taga doon sa DPW, sila lang yung mga makukulong niyan. Talaga naman. Anyway, parami tayo ng ano. Pero habang nagpaparami tayo ng viewers natin, tawag dito, magbumati na tayo. No? So, unahan ko na ulit. No? Siyempre, yung kinakagwapo lagi ang mauuna. Yan, alam ka na. Ay, dyan na. Okay. Okay, magandang araw sa ating lahat, mga kabiyaya. Minsan pa, samahan nyo kami sa isang oras na magandang talakayan, no? Exciting ulit itong ating topic for today. So, welcome sa mga regular viewers natin. At sa mga first time lang din na makakasumpong nitong program na ito, welcome po kayo. And hoping na ma-enjoy ninyo ang pakikinig. At ito pong Grace Live Forum, para lang sa mga first timer na nakasumpong nito. Ang pinag-uusapan po natin dito ay mga bagay na may kinalaman sa New Covenant. Kasi tayong lahat bilang mga Christians ay namumuhay sa kasunduan ito. Okay? So, paano tayo mamumuhay under the New Covenant of Grace? Okay? So, good evening po sa inyo lahat. O magandang araw para sa nasa ibang mga lugar. Okay? Good day po sa ating lahat. O, bati na kayo. Ang magandang araw muli, no, sa ating mga viewers diyan, sa mga kapanood pa. Ito muli tayo, samahan niyo po kami na makinig at sama-sama nating himayin ang mensahe patungkol sa biyaya ng Diyos. Dahil tayo po ay under the New Covenant, sa mensahe sa biyaya ng Panginoon. Kaya tayo po dito himay-himay natin at talakayin, pag-uusapan about sa mga mensahe patungkol sa biyaya. So, dyan na lang po ang bawat episode ng ating Grace Life Forum. Brother Jerry po ng Grace Life. Yun, no? Okay, isang magandang gabi po sa lahat. So kung nasaan man tayo ngayon ay isang magandang araw. Kung umaga man dyan, tanghali, o kung anong oras man po. So ang panahon natin ngayon ay kumbaga masyado nakatutok ang tao sa politika. So bigyan din Dapat natin lang. ng panahon. Bigyan din natin ng panahon ng bagay patungkol sa Diyos, no? Kasi andito 'yung talagang totoong pag-asa natin. Yung malaman natin kung ano yung mga bagay patungkol sa Panginoon. So, ngayong gabi ay alamin uli natin kung ano yung mga aral ng patungkol sa biyaya na dapat natin pong matutunan. So, muli po, magandang gabi po sa lahat. Ano ba pag-usapan natin, tuloy-tuloy na bro? po natin. Tuloy Okay, natin. so ang gusto kong mapag-usapan kasi yung salitang safe ka na. Oo nga, no? Timing yun, no? Safe ka na. Di ba? Safe At ka na. inuulit pa uli yun, eh. Safe ka na talaga. Oo. Kanina narinig na naman uli yung salita rin, Oo, nakakatuwa no? Nakakatuwa. So, napakaganda lang pong pakinggan ng salitang safe ka na. Lalo na pagka kinakabakabahan ka at hindi ka sigurado pag sinabing safe ka na. By the way, magkaiba Dapat pa pala siguro yun ang ginawa nating title, ano? Safe ka na. Safe ka na. No? Safe ka na. O, safe ka na. By the way po, magkaiba po yung salitang safe sa salitang save. Diba? Yung kasing save ay galing ka sa pagiging perish. Tapos ikaw ay sinave. Yung safe ay hindi siya kailanman na nalagay sa alanganin, kundi safe talaga siya. Yung usapin po ng maraming tao patungkol sa yung bata daw ba pagka sila ay alam niyo na ay maagang na nawala sa mundo, ay saan daw ba sila pupunta?
Sa sinasabi ng marami diyan, sila daw ay safe. Hindi sila na-save, kundi sila ay safe. So ngayon, pag pinag-usapan natin yung salita pong safe, o kahit nga pag-usapan natin salitang save, napakaganda lang pong pakinggan. So sana po ang lahat ng tao sa panahon natin ngayon ay save na. O kaya safe na. Ganda lang po pakinggan yan. No? So may kinalaman po kasi dyan yung ating pag-uusapan ngayon. No? Patungkol po doon sa mga aral na siguro yung iba ay may idea na o kaya malamang napakinggan na po natin. No? Yung pong tungkol sa universalism. Ulitin ko po, universalism. No? Yung aral na ang lahat daw ng tao ay ligtas na. Di ba? Maliligtas. Yung bang kung ikaw ay mamatay, tiyak sa langit ka na pupunta. Oo. Kumbaga, yung mga naglilingkod sa Panginoon ng matapat, ay meron na lang silang ibang level ng paglalagyan ng Diyos. Pero dahil dun sa aral na yun, ay sinasabi nila, lahat ng tao, dahil hindi gusto ng Diyos, sino man ay mapahamak, lahat daw ng tao ay ligtas na. Kumbaga, tiyak na nasa langit pupunta. Yun daw ay dahil sa mapagmahal ang Diyos. Kung Diyos daw ay pag-ibig, hindi daw na naisin ng Diyos na pag-ibig ng sino man ay mapahamak. So dahil daw mahal ng Diyos ang lahat ng tao, so ang gusto ng Diyos lahat ng tao ay hindi mapahamak. Kumbaga hindi mapatungo yung kanilang kaluluwa sa impyerno. So yun po yung pag-uusapan natin ngayon. So totoo ba yung bagay na to? No, maganda lang pong pakinggan, pero magandang maintindihan natin ano ba talaga yung ibig sabihin ng salita ng Diyos o ano yung mga paliwanag sa salita ng Diyos pagpatungkol sa bagay po na ito. No, kasi mas magandang ang maintindihan natin, no? Kasi yung mga nagtuturo po ng mga bagay patungkol diyan, naniniwala na lahat daw ng tao ay maliligtas, ay may ginagamit din po sila mga verses sa Bible. No? So, yun po magandang mapag-aralan natin. Yung mga verses po niya, actually marami po 'yan. Pero ngayong gabi ay gusto ko po ay tumutok lang muna tayo po doon sa 3. No, baka po sa mga susunod na linggo na magkakaroon po tayo ng forum, may magkaroon po tayo ng part 2, part 3 kasi para maisa-isa po natin yung mga verses na magandang mapag-usapan po natin. Pero ngayon, doon muna po tayo sa 3. Okay? So, gusto ko pong simulan dito po sa aklat ng unang Korinto o 1 Corinthians chapter 15 verse 22. No? Kung meron po kayo mga Bible app dyan o yung mga hardbound papel na Bible dyan, pwede nyo pong sundan yung aking pong binabasa. So 1 Corinthians chapter 15 verse 22. So ito pang sabi, for as in Adam all die. So madali na maintindihan yun. So dahil daw po kay Adan, sa Adam, lahat daw ay namatay. So medyo malalim po yung kahulugan nito. Kumbaga ang lahat ng tao dahil kay Adan, dahil sa pagkakasala ni Adan, lahat ng tao ay mamamatay at hindi lang po mamamatay. No? Kasi alam natin kahulugan ng kamatayan ay yung pagkahiwalay. Na yung tao dahil sa kasalanan, nahiwalay siya sa Diyos spiritually. Then matapos siyang mamatay, bawian ng buhay physically, siya ay mahihiwalay sa Diyos. So mapupunta siya ng impyerno. Yun po yung ibig sabihin yan. Ako, palalalimin natin yung kahulugan. So, ang karugtong pong salita, sabi diyan, even so, in Christ, all shall be made alive. No? Kumbaga, yan pong ibig sabihin niyan ay malalim din. Kumbaga, nagkaroon ng buhay. No, lahat po kasi ng taon, dahil doon sa pagkakasala ni Adan, ay namatay spiritually. So, yung mga patay spiritually, wala pong ibang pupuntahan, kundi doon sa impyerno. Pero dahil po kay Kristo, ang sabi po dito, lahat daw ay nagkaroon ng buhay. No? All shall be made alive. Yung kahulugan po ng alive dyan ay yung naibalik yung kanyang relasyon sa Diyos at nagkaroon siya ng buhay. Yung po yung sabi ng Panginoon, siya ay naparito upang magbigay ng buhay. So kung may buhay ka na, hindi ka na spiritually dead, ang ibig sabihin yan, tiyak na ang pagtungo mo ay sa langit, hindi na po sa impyerno. So dito, ang pakahulugan po ng mga nagtuturo ng aral ng universalism, dahil ang sabi dyan, even so in Christ, all. Lahat daw po. So doon tayo ngayon tututok. Kasi yun yung sabi . Yun yung kanilang paliwanag dito. All shall be made alive. So lahat daw po ay nagkaroon na ng buhay. So ang pakahulugan nila dyan, lahat daw ng tao ay buhay na spiritually at doon na patungo sa tahanan ng Diyos o maliligtas na. Okay, so ano ang ibig sabihin nito? Kasi
controversial yung salitang all eh. So ano pong ibig sabihin kaya po nito? So doon sa ating mga kasamang gwapo. Mauna yung pogi, pinaka Pastor. Alam mo, sa unang tingin mo talaga pag binasa mo yan, masasabi mo talagang safe ka na. Okay? Kasi nga, ang nagbigay ng confusion dyan, yung salitang all eh. No? In Christ, sabi, in Adam, all die. In Christ, all are made alive. So, nagbigay ng confusion yung salitang all. Kasi hindi naman talagang mahirap intindihin yan eh. Diba? Kaya medyo maraming Christians although hindi naman ganun karami, nasa minority naman sila. Kaya lang, itong teaching na ito ng universalism, medyo marami ding mga Christians ang napapaniwala na dahil sa verse na yan, ang lahat nga ay ligtas na o maliligtas for that matter. No? Pagka nabasa yan, iniisip nga dahil dun sa salitang all. Kay Kristo, lahat ay namatay. Dahil kay Adan, lahat ay namatay. At dahil kay Kristo, ang lahat ay bubuhayin o binuhay. So nagbigay ng confusion dun sa word na all. At sa unang tingin, talaga namang parang valid, no? Yung paniniwala ng lahat ay maliligtas. Sapagkat dahil kay Adan, lahat ay namatay. Dahil kay Kristo, ang lahat ay mabubuhay. So parang two federal head ang naganap no? Yung unang head si Adan, dahil sa kanya naging sinner tayo. Dahil sa kanya tayo ay namatay, spiritually speaking. Tapos dahil naman kay Christ, nung dumating yung pangalawang federal head, dahil kay Christ, ang lahat naman ay binuhay. In Adam, all die. In Christ, all shall be made alive. So sa unang tingin talaga, ang dating ay ang lahat ay maliligtas. Kaya lang, ang problema, hindi kasi nagtapos dyan yung verse May sumunod na verse dyan yung verse 23. Tingnan natin. Ang sabi sa verse 23, uh, 1 Corinthians chapter 15, 1 Corinthians 15. Tingnan mo sa verse 23. Ito ang sabi. Pagkasabi ng for us in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Verse 23, but each in turn, Christ the first fruits, then when he comes, those who belong to him. Now, kung bilanggit yung those who belong to him, it follows may mga tao who does not belong to him. Di ba? Kasi yung first fruit na tinutukoy dito ay patungkol sa resurrection na kung saan si Jesus yung unang nag-resurrect, and then after that, those who belong to him. Now, sino ba yung tinutukoy na those who belong to him? Mga Christians. Mga unbelievers do not belong to him. Diba? So, hindi naman nagtapos yung verse sa verse 22. May 23 diba? So, may 23. At saka, sa Gospels, maraming beses si Lord din ang nagtuturo na kung saan pinatunayan ni Lord, hindi naman lahat ay maliligtas. Di ba, meron nga binigay si Lord na example, no, isang parable, sabi niya, meron daw dalawang pinto at dalawang daan. Yung unang pinto, makipot, yung unang pinto, malawak, at malawak din yung daan doon. Ang dulo naman noon, sabi niya, ay kapahamakan. Yung kabilang pinto naman, yung isang pinto naman ay makipot. Makipot din ang daan. Tapos ang dulo ay buhay. Ay sabi ni Lord doon sa pintong malawak at malawak ang daan, marami daw pupunta ron Ano ang dulo nun? Kapahamakan. Ngayon, yung isang pinto, makipot. At ang sabi ni Lord, konti daw yung dumadaan doon. Konti yung makasusumpong doon. Ano ang dulo nun? Buhay. Hindi naman sinabi ni Lord na iisa lang ang pintong dadaanan ng lahat ng tao. Sabi niya, dalawa Yung isa malawak nga At maraming pupunta ron. Kaya lang ang problema, ang dulo nun, sabi ni Lord, kapahamakan.
distraction. Tapos yung isa makipot, yung pintuan makipot, makipot din ang daan. At ang sabi ni Lord, konti lang daw yung pumapasok doon. At ang dulo noon, buhay. So maging si Lord napakalinaw, no? Sinabi niya, hindi lahat ay pupunta doon sa buhay. Mas marami nga yung pumupunta doon sa malawak na daan eh. 'Di ba? Kaya itong verse na to, hindi porkit sinabi na in Adam all die, in Christ all will be made alive. Ibig sabihin, ang lahat ay ligtas na. Hindi porket sinabing kay Adan lahat ay namatay, kay Kristo ang lahat ay mabubuhay. Eh hindi ibig sabihin nun ligtas na. Kasi nga sa verse 23 binanggit yung si Jesus as our first fruit nung resurrection. Susunod daw those who belong to Him. Eh hindi naman lahat ng tao belongs to Jesus. Yung mga believers lang yun. Okay? So sana makita ito ng mga napaniwala nitong 1 Corinthians 15:20 na ang lahat ay ligtas na. Hindi ganun. Okay sana kung ganun eh, di ba? Sino ba ang ayaw ng lahat ay ligtas na? Isipin mo yung mga mahal mo sa buhay na hanggang ngayon alam mong nire-reject si Lord. Pagkatapos namumuhay ng alam mo na mga pasaway, no? 'Di ba? So talaga namang gusto natin 'yun, 'di ba? Yung mga magulang natin, yung mga kapatid natin, mga kamag-anak natin na alam nating matindi ang resistance pagdating sa gospel ni Christ. Eh okay sana 'yun, no? Talaga namang maganda 'yun. Eh kaya lang hindi ganoon eh. 'Di ba? Mas okay talaga kung ganoon, pero hindi ganoon. Okay. Ano masasabi niyo diyan? Ayan nga po, no? Yung idea ng universalism, talagang sabi nga ni Pastor, nabanggit niya, parang napakaganda talaga. Ang gandang pakinggan, lalo na dun sa binasa natin na verse, no? Namatay kay Adam, tapos nabuhay tayo kay Christ. Pero, ano kasi, yung mga verses, ilan lang yan sa verses na pinag-usapan natin dito. Pero yung mga verses na yan, we will agree na it is not really supported by the scripture. Ayan, habang sa patuloy tayo na pag-uusap, magpapatunayan yan. Kasi yung sinabi niyo, yung napansin agad ni Pastor sa bandang baba lang sa verse 23, yung sa verse 23, ano nga yan? Wala. Hindi, kung basahin lang talaga natin doon, no, parang kung doon lang sa dalawang yon, parang ang sarap, no? Save na tayo. Pero nga, sabi ko, ulitin ko lang, hindi siya supported ng scripture. Kasi yung pagiging saved, nagre-require siya ng nagre-require siya ng decision. Meron tayong mga verse diyan na yung pinaka-simple na lang na verse, siguro alam naman ito ng lahat, no? John 3:16, for God so loved the world, and whosoever believe in Him will not perish but have eternal life. So nandun yung whosoever believe. So ibig sabihin, merong hindi naniniwala. So ito, binibigyan na natin binasag na natin yung idea ng universalism na ligtas lahat, na maaaring maligtas lahat. Eh, ang Bible clear na nagsabi na doon pa lang sa verse na yun, na well-known verse yun, na may sinabi doon, whosoever believes. So meron talagang hindi naniniwala. At ang gospel, ang scripture, good news na binigay sa atin, it requires yung response. Ano ba yung response na yun? Yung maniwala tayo kay Christ, yun yung sinasabi ng Bible. Mamaya marami pa tayong verses na may bibigay patungkol doon sa ang kaligtasan, doon lang sa maniniwala. Hindi pwedeng maliligtas lahat. No? At saka malinaw yung brad yung sinabi mo, whoever believes will not perish. Yes. Will not perish. Ang sino mang sumampalataya, hindi mapapahamak. So, ibig sabihin, may mapapahamak. Di ba? May mapapahamak. Sino yung mapapahamak? Yung hindi sumampalataya. Kaya hindi mo kailangan maging matalino para uh, intindihin na si Lord mismo nagsasabi na merong maliligtas, merong hindi. Oo. Ang problema sa mga naniwala dito sa all are saved, no? Yung universalism. Inano nila parang
hindi kinonsider yung ibang mga verses na unang-una si Lord mismo yung yung nag nagsasalita. Ang tiningnan lang nila itong nag-iisang verse na ito na parang ang tibay ng dating, no? Ang tibay ng dating. In Adam, all die. In Christ, all are made alive. Dahil binanggit yung kay Adam, lahat ay namatay, kay Kristo lahat ay will be made alive. Doon lang pumokus no. Hindi tiningnan yung verse 23 eh. Hindi tiningnan yung verse 23. Those who belong to him. Di ba? So, yun lang. Medyo natatawa nga ako kapag actually meron akong mga dating kaibigang pastor. Acquaintance lang. Hindi naman talaga close sa friend. Mga kakilala ko lang. Na nabalitaan ko na na universalism na ang hawak na teaching. Oo, samantalang noon magagaling tong mga magturo. Oo. So yun lang na medyo nakakalungkot lang no. May mga So kailangan tong although nasa minority sila, o konti lang naman niya, hindi ganong karami, pero magandang napapag-usapan din natin. Kasi baka mamaya may madaling mga mga kakilala natin eh. Mabuti na mapag-usapan natin. Baka tama rin na yung mga Kristiyano niyan, ano? Kasi lahat naman pala eh. Totoo, Brad. Totoo. At saka baka mag-asal demonyo na ang lahat niya. Yan yung talagang license to sin. Diba? Unang-una, it does not, tignan mo brad, it does not requires faith. Sabi nga ni Jerry kanina, kinote niya yung John 3:16, the most famous verse in the whole Bible. Whoever believes. Diba? So doon sa universalism doctrine, hindi na nagre-require ng response. Hindi na nagre-require ng faith. So kahit hindi siya naniniwala, don't worry, ligtas pa rin yan kasi hindi naman nakasalalay sa kanyang response yung kanyang kaligtasan. No, nakasalalay sa finished work ni Christ. Ginagamit din nila yung term na yan yung finished work ni Christ. It all depends on Christ. So it does not depend on your response. Hindi ganun ang sinasabi ng Bible. Kailangan mo mag-response in faith. Diba? Kaya nga whoever believes, diba? Whoever believes will not perish. In other words, merong magpe-perish. Diba? May magpe-perish. Mukhang ang ganda lang pakinggan, ang gandang isipin. Pero meron ding parang dating siya na parang ang pangit din isipin eh. Isipin mo, makikita mo si Hitler doon sa Tsaka yung mga contractor, Oo, makikita mo doon, Sabi ko yung parang mga contractor. yung mga tao walang ginawa na na buhay niya puro kasamaan lang o kaya hindi naging considerate sa kapwa niya at isip lang niya sarili tapos biglang mapupunta pa pala sa langit yon. Kita pala kayo, no? No offense sa binanggit ko lahat naman is qualified to be saved, no? Kasi baka masamain ng iba na kasi nabanggit ko kanina contractor, lahat naman are potential to be saved, no? Kaya nga whoever ang sagot ni Lord Pero maling isipin na kahit hindi sila mag-response sa gospel invitation, ligtas na sila dahil sa verse na yan na nagsasabi, in Adam all die, in Christ all are made alive. Hindi ganon. Hindi ganon. Verse 23 malinaw, those who belong to Christ. May mga taong belong to Christ at may mga taong hindi. Ngayon ang diyan. So nga di ba, gumagawa ka ng masama, tapos sa langit ka pupunta. Sa Matthew 7 verse 21, di ba? Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom. Oo. Yun nga, nagsasabi na Sinasabi na, Lord, Lord Pero hindi pa rin enter. Kasi ang mag-enter, yung tumatawag, who called. Yes. Oo. Di ba? Na ang kahulugan nun ay sumampalataya sa Panginoon. Hindi lang basta sabihin. Yun nga, nagsasabi na hindi pa makaka-enter. Oo. Malinaw, merong hindi e-enter. Oo, hindi makakain sa Kingdom of Heaven. Hindi sila makaka-enter.
merong hindi papasok. Kasi ang Eh, kailangan, paano kung tumawag ligtas ang ka. lahat? Mm. Diba sa Romans chapter 10, kailangan ka tumawag para ka Mm. maligtas. So, meron din siyang requirements na dapat matugunan. Hindi siya Tama. parang kesira-sira Yes. na kung sino-sino na lang, no? Kumbaga, mawawala ng saysay yung ginawa ng Panginoon. Kung ganun lang din bakit pa siya namatay doon sa cross? Totoo. Totoo. Sabihin para bang kasi yung kabanalan, 'di ba, sabi ibibigay ng Panginoon sa atin 'yan yung magiging matuwid. Sabihin yung mga yun pupunta ng langit, matuwid din sila. Doon po tayo sa isa pang verse, no. Meron pa tayo pong dalawa kasi ang nabanggit ko po 'di ba tatlo. Oh. So dito naman po tayo sa Colossians chapter 1 verse 19 to 20. So Mhm. babasahin ko po. For it pleased the Father that in him all the fullness should dwell, and by him to reconcile all things to himself. By him, whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of his cross. So yan, liwanag po no? May binanggit po dito no? Na-reconcile all things to him. So dahil sa Panginoong Jesucristo na naman po yun. Alam naman natin, madali naman intindihin salitang reconcile na pagbati. No? Di ba? Nung nagkasala ang tao, na itinurin siyang hindi na kakampi ng Diyos dahil sa kasalanan. Kaya nga may tinawag ang Panginoon na kaisaman yung diablo. Yung mga para sa iyo, tinawag niyang ganun. Kasi wala sila dun sa pananampalataya. Doon sila sa kanilang isip nilang matuwid na makapag liligtas sa kanila. So yung mga taong samampalataya, so sila lang yung dapat. Yun, pero dito po kasi, nabanggit, and by him, all reconcile all things. So napagbati. So ibig sabihin, okay na. Bati-bati na. Bati na ang Diyos. Bati na yung makasalanan at yung mga at ang banal na Diyos dahil sa Panginoong Kristo. No? So walang ginawang effort. Basta okay, sabi ng Panginoon, sagot na kita. Parang ganoon ang dating yan At wala. Oo. Basta, ano masabi natin dito, Pastor? Again, sa unang tingin, parang ganun, through him, sabi doon, through Christ, all things were reconciled to him, to God, no? Na-reconcile ang lahat through Christ. So, ang claim ng mga universalists dito, lahat ng tao, nung namatay si Christ, na-reconcile na sa Diyos. Lahat. Again, hindi naman natapos diyan sa verse 20, yung verse na yan Ibaba mo uli sa verse 23. Tingnan mo. Tingnan natin. Colossians 1 yan di ba? Opo. Basahin natin. 120 yon hanggang tingnan natin sa verse 23. Sabi dito, sa verse 23, if you continue in your faith. Okay? Again, may faith na naman di ba? So, yung mga taong walang faith, wala din. Yes. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, ang mga universalists kasi naniniwala, lahat ng tao ligtas na, regardless na sila ay sumampalataya sa Diyos. O hindi. Di ba? Regardless yun ligtas na ang lahat kahit hindi sila sumampalataya sa Diyos. Kasi na-reconcile na ang lahat dahil sa kamatayan ni Christ. Nung namatay si Christ, God reconciled Himself through the finished work of Christ. Reconciled Himself to all people through the finished work of Christ. So, parang ang dating talaga, no need for people to respond in faith. To respond in faith. Hindi nila kailangan mag-respond in faith. Kasi nung namatay si Christ, sa pamamagitan niya, na-reconcile na all things. Okay, lahat, di ba? Lahat na reconcile. Kaya nga mahirap yung binabasa natin out of context parati ang Bible. Kasi kinuha mo out of context, doon ka lang nag-base. Madali mo talagang maiisip na parang ganun yung sinasabi. Katulad niyan, di ba?
dahil daw sa kamatayan ni Kristo, na-reconcile na ang lahat ng nilikha sa Diyos through His death on the cross. Sa Corinthians kasi nabanggit din yan, no? God reconciling Himself, not counting men's sin against them. Meron din kasi ganung binanggit sa Corinthians, if I am not mistaken. So, ang dating ng isang verse na yan, kapag kinuha mo out of context, katulad yan, yung binasa natin sa Colossians 1, dahil si Kristo ay namatay na, nireconcile na ng Diyos ang lahat ng tao sa Kanya. O di parang ang dating nga, reconcile na lahat. Hindi nagalit ang Diyos sa lahat ng tao. Which is totoo naman yun sa isang banda. Dahil sa sakripisyo ni Christ, lahat ng kasalanan ng tao ay kinuha ni Christ, binayaran na. Pero hindi nangangahulugan ng lahat ng tao na reconcile na at ligtas na. Potential lang na maligtas. Di ba? Hindi totoong regardless na wala kang pananampalataya. Hindi totoo yun na ikaw ay maliligtas even without faith. Yung kasi ang teaching ng universalist o universalism. Dahil namatay si Kristo, lahat ligtas na. Kasi dyan sa verse na nireconcile na. Pero sa verse 23 binanggit if you continue in your faith. In other words, dapat may faith. Mm-hmm. Dapat may faith. Di yung walang faith, wala. Wala din. Wala din, di ba? Potential lang sila na ma-reconcile. Kasi yun ang nangyari nung namatay si Christ. Di ba? Nire-reconcile na ni God ang kanyang sarili sa lahat ng tao through the death of His Son. Pero kailangan mo mag-respond pa rin in faith. Kaya nga papasok ulit tayo dun sa sinabi ni Jerry John 3:16. Whoever believes will not perish. So kung hindi ka mananampalataya, you will still perish. Magpe-perish ka pa rin. Diba? Kaya nga sabi dito, dapat may faith. Yun lang. Hindi naman mahirap pa intindihin yan. So ibaba mo lang ng konti yung pagbasa. Huwag ka lang kumuha, huwag lang doon sa isang verse. Parang yung sa kanina, di ba? Sa in Adam, all die. In Christ, all are made alive. Kinuha mo out of context. Yung pala sa sumunod na verse, merong nakalagay, those who belong to Christ. In other words, there are people who belong to Christ. And there are those people who do not belong to Christ. Kanino belong yung iba, Pastor? I belong to the devil. Okay. Totoo naman yung yung Iniisip ko kung may flood control din sana eh. Malamang. Jerry. Yung may nakita lang akong isang verse pa, parang idadagdag pa natin dun sa binasa natin kanina. Yung totoo naman talaga na sa kamatayan ni Christ, talagang settled na yung issue ng kasalanan, no? Sabi nga dito sa 1 John 2:2, di ba? He is the atoning sacrifice for our sins. And not only for ours, but also for the sins of the whole world. Parang talagang connection sa dito yung idea ng universalism Parang bang pinadali na, parang ang bilis. Pero actually yung message of grace, kung tutusin, mas madali siya kasi mas madaling maniwala. Paniwalaan mo lang yung ginawa ni Christ. Yung sabi ko kanina, yung gospel, talagang nagre-require siya ng personal response at hindi naman inawakan ng Diyos yung ating yung pagdi-decide yung will natin, 'di ba? Hindi naman niya tayo dinidiktahan, 'di ba? So nandun yung dalawang tao ang present, no, yung maniwala at yung hindi. So merong maligtas, merong hindi. Yes. Yung naniwala o sumampalataya ang maliligtas. Yeah. Iniisip ko po, Pastor, no, kung siguro kung ganyan yung paniniwalaan mo, tapos makaisip ka ng pangit na bagay, ba yung katulad niya, mangurakot ka, mag-enjoy ka. Enjoy ka. Enjoy mo na ilang taon. Kasi posible hindi ka pa nahuhuli. Pag nahuli ka ngayon, pakamatay ka na. Kasi sa langit ka rin ang pupunta Di ba kasi ikukulong ka pa O di maghihirap ka pa. O di pagkatapos mong gumawa ng mali, nagpasasa ka, tapos nahuli ka, pakamatay ka, alam mo pupunta ka langit Dinatakasan mo. kung ang lahat ng tao ay ganoon. Tsaka meron pa ako napansin dito Dito sa verse na binasa po niya, sa may bandang baba, sa 23, ang sabi diyan,
and are not moved away from the hope of the gospel. So binanggit yung salitang hope, yung ating pag-asa, wag daw umalis doon sa pag-asa sa Yes. magandang balita, sa gospel. Yes. Yung tinitingnan ko po, kasi kailangan kang magpatuloy doon eh. Kailangan kang manatili doon sa pag-asa natin. Kung totoo yung aral ng universalism, alisin na natin yung dalawang words na ito. Yung Yes. salitang faith at saka hope. Yes. Dapat alisin na natin sa Bible yan. Kasi di ba may sinabi sa Apostol Pablo, no, na doon daw sa tatlo, yung hope, faith, tapos Love. ang pinaka-importante doon, pinakamahalaga, yung love. Kasi pagdating mo sa langit, wala na yung hope, tapos na. Tapos na rin yung faith. Kasi nangyari na yung inaasahan mo. Love na lang. Love na lang talaga. Kasi sabi niya, ito yung pinaka-importante sa lahat. Ngayon, ibig sabihin, kaya may faith kasi meron kang inaasahan. Meron kang nilook up. Kaya may hope kasi ganun din. Meron kang inaasahan. So kung ang universalism ay totoo at yan ay talagang aral na pinaniniwalaan nila na ang lahat ligtas na, dapat wala nang faith. Wala nang hope. Kasi bakit pa may hope? Bakit pa may faith? Wala ka nang kumbaga hindi na dapat ituro sa iyo. Kasi totally meron ka na noon eh. Kasi namatay na si Kristo eh. No, kumbaga nung namatay si Kristo, meron ka na automatic, meron ka na noon. So anong sense pa na magtuturo ka ng gospel, ng manampalataya? Kung totoong ligtas na lahat ng tao. 'Di ba? Natanggap na nila 'yun eh. Bakit pa nila kailangang ituro sa kanila? Samantalang tayo kinumantay ng Panginoon na ituro natin tong pananampalataya, yung pag-asa sa Panginoon. Kasi alam ng Panginoon na maraming tao kailangan tanggapin nila yung pananampalataya tsaka yung hope, yung pag-asa. So ang lumalabas niyan kung yung universalism ang aral, lahat ng tao may pag-asa na. Hindi mo na kailangan turuan. Therefore, tatamarin ka ng mag-evangelize. Tamarin ka na talaga. Kaya nga sabi ko, alisin na natin itong salita na to dito sa Bible. Bakit meron pang ganito? Diba? Ano pang aasahan mo kung yung pag-asa mo, natanggap mo na? Ba't ka pa mag-share kung ligtas naman din yan in the end? Di ba? Diba? Useless, no? Tayo niyan. Useless. Maliligtas naman din pala yan kahit hindi manampalataya eh. Di ba? Malabo talaga yung doktrina na yan, yung universalism. Kaya lang, yun nga, lungkot lang isipin, may mga nadadali. Well, in fact, no, meron tayong isang dating alam na kabilang sa Full Grace Community, no, na ngayon ay nasa ganitong aral na, universalism. Okay? Dati sila ay nasa Full Grace Community. Ini-imagine ko tuloy pagka humarap sila sa Panginoon, tinanong sila, anong ginawa mo para sa akin? May gagawin po ba? Di ba niligtas nyo na po sila lahat? Ang slogan pa nila, grace wins. Oo. Grace wins. So, kasi nga lahat ligtas eh. Ano kaya ang masabi nila dun sa di ba yung parable, yung sa Luke, yung rich man at saka si Lazaro? Yes, oo. Di ba meron nang nagbalita sa Bible na nandun na sa kabilang buhay. Yes. At doon merong ligtas, merong hindi. At saka yung dalawang yun, may great chasm na sila pwedeng lumapit. At si Lazaro, yung mayaman, humiling na ipanalangin, sabihan yung kanyang mga nasa anak, mga kapatid sa mundo, di ba? So, yung ilustrasyon na yung parable na yun, doon pa lang malinaw na meron talagang dalawang yes. Tsaka nagdudusa siya ron. Yes. Nagdudusa siya. Tapos si Lazarus naman ay kinakalinga, no? Doon pa lang makikita. Tsaka si Lord nagturo doon. Si Lord ang nagturo ng storya na 'yon. Actually hindi parabolic kasi akala ng marami parable siya, pero actually umpisa pa lang kasi hindi na parabolic ang ang introduction ni Lord eh. No? Itama lang natin yung paniniwala na yan. Kasi nag-mention si Lord ng pangalan eh. Lazarus. Yung pangalan nung isang pulubi na namatay doon.
Yung rich man, hindi niya na pinangalanan. Pero yung pulubi, pinangalanan niya. So therefore, dahil pinangalanan ni Lord yung tao, maaring ito ay isang factual na pangyayari. Hindi siya talinghaga. Isang totoong istorya na ikinuwento ni Lord na merong isang pulubi na ang pangalan ay Lazaro na namatay na nagpunta doon sa lugar na kung saan tinatawag na Abraham's bosom. Kasi isa naman mayaman namatay, napunta roon sa lugar ng pagdurusa. May pagdurusang nararanasan yung So hindi lahat ligtas, no? Place of torment yung binanggit doon. Kaya sablay Huwag nating paniwalaan na ang lahat ay ligtas dahil lamang sa ilang verses na tulad nito, no? Na nireconcile ng Diyos ang kanyang sarili sa lahat ng tao kasi binanggit yung salitang lahat dahil sa kamatayan ni Christ. Tapos binanggit din sa kanina yung binasa natin sa Colossians din na in Adam, sa 1 Corinthians 15, in Adam all die, in Christ all are made alive. Dahil merong binanggit na salitang all, lahat ay ligtas na. Kay Adan lahat ay namatay, kay Kristo lahat ay nabuhay. Hindi ganun yung diyan. Ang tamang interpretation diyan actually, in Adam, all die, kasi lahat tayo by birth galing kay Adan. Natural birth. Lahat ng taong pinanganak sa lupa, pinanganak sa mundong ito, galing kay Adan. In Adam, all die. And since lahat tayo nanggaling kay Adan by birth, by natural birth, lahat tayo ay namatay, spiritually speaking. In Christ, all are made alive. Now, in Christ, hindi naman lahat ng tao ay na kay Kristo. Not all people are in Christ. In other words, for you to be in Christ, kailangan ng second birth. Ito yung sinasabi ni Lord, you must be born again. So yung isa, natural birth, in Adam, all die, kaya tayo namatay kasi lahat tayo, by birth, galing kay Adan. In Christ, mapupunta ka lang kay Christ kung ikaw ay maboborn again. Hindi lahat ng tao in Christ. So in Christ, kung ikaw ay na-born again, panibagong birth, new birth, you will be made alive. So yun yung tamang interpretation doon. Hindi porkit in Adam all die, in Christ all are made alive. Ibig sabihin lahat ay maliligtas na. Hindi ganun ang tamang interpretation doon. Kasi hindi naman lahat ng tao in Christ. Lahat ng tao in Adam nung pinanganak. Pero hindi lahat ng tao in Christ. Kasi for you to be in Christ, you have to experience new birth, second birth. Yun ang diyan. Dapat unawain natin. Kailangan ka maipanganak muli. Yes, oo. Yes. So, yun ang dapat talagang bigyan nila ng mas malalim na pagkaunawa. Bakit kailangan ipanganak na muli? Bakit sinabi ng Panginoon yun? Oo. Di ba sabi nga ni Lord kay Nicodemus, maliban na ikaw ay ipanganak muli, hindi ka papasok sa kaharian ng langit. So kailangan din ng ipanganak na muli. So hindi lahat ng tao papasok sa kaharian ng langit o kaharian ng Diyos. Sabi ni Lord, yun lamang ipinanganak muli na born again, di ba? Born again. Di ba? Ang daming verses sa totoo lang na nagpapatunay na hindi lahat ng tao ay automatic ligtas na dahil namatay si Kristo sa lahat ng tao. Hindi ganoon. Kung ang lahat ng tao ligtas, lahat ng tao born again. Oo, totoo. Ang gulo kung lahat ng tao makakapasok ng kaharian ng Diyos, lahat ng tao pinanganak muli. Ganun lalabas. Pati yung mga Muslim pala, born again yun. Sila? Yes, ganun lalabas. Ganun lalabas. Hindi papayag yung mga Muslim ng ganun. Sila papayag kasi hindi naman nila aral yun. Magulo so, ano talaga. Pa yung isang verse? Tatlo yung verse na binanggit tama, mo. Tatlo. Itong verse ito, mas natatawa ako dito kasi meron silang ginamit na salita dito na doon yung argumento nila. Pero din mismo sa verse na to, meron ding tanong. Doon din pala yung sagot. Naglag si Joel. Nawala siya.
Anyway, Ayun, Pastor, yung kanyang babasahin, yung sa 2 Peter chapter 3. sige, ikaw na, basahin mo. Sabi dito, basahin natin sa NIV version, no? The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting you to perish, but everyone to come to repentance. Napansin ko kagad dito yung yung word na repentance eh. Kasi yung Oh. brother, change of mind, meron kang gagawin, meron kang something to decide. Okay? Yung Meron, hindi nag-repent, so yun yung hindi papunta sa kaligtasan. So, nandun pa rin yung nandun yung dalawang parte. Kayo po, Pastor, ano ang sabi niyo sa ang verse? ang tiningnan lang kasi nila diyan yung sinabi ni Peter na God desires all men to be saved, no? Yun lang yung tiningnan nila eh, since God desires all men to be saved and therefore all will be saved kasi yun ang gusto ng Diyos mangyari. Well, wala namang duda. Gusto ng Diyos lahat ay maligtas. Wala namang duda ron. Kaya lang, nabanggit mo nga, ah, hindi naman nagtapos din yung salita, ang statement na yon sa desire lang ni Lord ang lahat ay maligtas. May binanggit siya na gusto ni Lord, everyone must come to repentance. Mag-change ng mind. Hindi naman lahat nag-change ng mind. So not because God said, or not because God desires all men to be saved, ibig sabihin nun, maliligtas na ang lahat. Desire lang niya na maligtas. Okay. Nawala ka, bro, ha? Ano nangyari? Akala ko naikabit ko yung charger ng laptop, hindi pala. Biglang, Okay. biglang Binasa nalaw. na ni Jerry yung yung i-raise mong tanong, yung sa Peter na kung saan ay binanggit doon na God desires all people to be saved. No, parang doon lang sila nag-focus na desire ng Diyos lahat ay maligtas. Wala naman talaga tayong ah, problema doon. Totoo naman yon. Gusto ng Diyos lahat ay maligtas. Pero hindi porkit gusto ng Diyos lahat ay maligtas, maliligtas na lahat. Okay? hindi hindi ganoon. Ang sabi nga doon, 'di ba, binanggit yung salitang all must come to repentance, no? Yun din ang design ng Diyos that everybody must come to repent. Ibig sabihin, meron pa ring gagawin yung tao for him to really be saved. Hindi siya automatic ligtas na dahil namatay si Kristo. He need to change his mind. Yun yung repentance eh. No? Magpalit siya ng kanyang kaisipan na kung saan si Kristo kailangan niyang kilalanin bilang Panginoon tagapagligtas. Andun na rin yung sagot sa verse, Pastor, no? Oo, nandoon na rin. Nandoon na Kailangan, rin. kailangan siya mag-repent. Totoo. Hindi, Kailangan siyang magbago ng pag-iisip. At saka sa hindi, Bible, sa totoo lang, hindi no? pa nila napansin yun. Siguro hindi nagbabasa masyado o siguro nakalimutan lang nito mga kapatid natin na naniwala dito sa teaching ng universalism na si Jesus mismo ay napakaraming beses nagturo, hindi lamang iilan yan, na kung saan sinasabi ni Lord mismo ay may mga taong pupunta sa kaharian ng langit, may mga taong pupunta sa kaparusahan. Tingnan niyo, magandang sinabi ni Lord dito, basahin ko lang. In Matthew chapter 25, ito, ang linaw nito eh. In Matthew 25, sa verse 46, itong sabi ni Lord, "This will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life." So may binanggit si Lord dito na dalawang bagay eh. Eternal life at saka eternal punishment. So pansinin natin, yung punishment at saka life, both eternal. Di ba? Yung punishment at saka life, binanggit ni Lord, they are both eternal. Yung isa, eternal punishment. Yung isa, eternal life. O hindi lahat, hindi lahat ay ligtas. Hindi lahat ay ligtas. Huwag Yung, na yung, nating yung, pagdudahan yon. yung iniisip kasi nila dyan, di ba, ang argumento nila dyan, kasi tinalo na daw ng Panginoon yung kamatayan. Tapos Yes. yung kamatayan daw ay nagre-representa
sa impyerno. Ginawa na nilang mismong yung kamatayan ay yun na yung impyerno dahil tinalo na ng Panginoon. Ang kanilang argumento ay inabolish na yung impyerno. Well, ang masasabi natin dyan, no? Nung namatay si Christ, totoo naman, He defeated death and hell. Totoo naman yun. Tapos, lahat ng tao, potential nang maligtas. So, ang salvation is now offered to everybody. Lahat ng tao pwedeng maligtas. Pero hindi lahat ng tao ay naligtas na dahil sa kamatayan ni Christ. Di ba? Parang yung view ng mga naniniwala na yung kamatayan ni Christ ay hindi para sa lahat. Dahil kung ang kamatayan ni Christ para sa lahat, lahat ay ligtas na. No? They call it limited atonement. Ito yung view ng Reform. Ang kamatayan ni Christ, hindi naman para sa lahat yan. Kasi kung yan ay para sa lahat, edi lahat ligtas na. Kasi kung namatay si Kristo para sa lahat, walang hindi pupunta ng langit kasi yung lahat ay nabayaran ng kasalanan. Well, malinaw naman ang sabi ng Bible eh. Jesus died for our sins. Not only of our sins, yung kinote ni Jerry kanina, but also for the sins of the whole world. So, namatay si Christ, yung kamatayan niya para sa lahat ng kasalanan ng tao. Pero not necessary, hindi ibig sabihin noon, because Jesus died for all, lahat ng tao ligtas na. So, hindi ganun ang ibig sabihin noon. Kaya, hindi natin pwedeng sabihin na, and so therefore, ang kamatayan ni Christ, hindi para sa lahat. Hindi. Para sa lahat. Ang ibig lang sabihin noon, potential na ang lahat ay maligtas na. Kasi ang kamatayan ni Christ para sa lahat. Huwag nating limitahan yung atonement ni Christ na si Jesus namatay lang para sa elect o para sa mga Kristiyano, yung mga maliligtas. Hindi. Para sa lahat yan. Pero hindi lahat ay maliligtas dahil hindi lahat ay nagre-response doon sa invitation na tanggapin si Christ at para maligtas. Yun ang ano diyan. Meron pa So, nga ang silang universe... argumento eh. Sige bro. Meron pa silang argumento na di ba pag pinangatiran mo sa kanila na ang Diyos ay just or righteous, dahil just ang Diyos, magbibigay siya ng punishment para to bring justice. Kasi yun ang pagiging just eh, you bring justice. Pag pinangatiran mo sa kanila yan, yung justice isinerve na. Kasi si Kristo namatay na, yung punishment. Binigay na daw lahat kay Kristo. Isa yun sa mga argumentong ibinibigay nila eh. Na kaya sinasabi nila na yung hatol daw ay naibigay na lahat kay sa Panginoong Jesucristo. Kaya wala nang pwedeng tumanggap ng hatol. Isa yun sa Pero mahirap din talagang ayunan yung ganung mahirap talaga siyang ayunan. Kasi pag bumalik ka talaga sa John 3:16, kaya na sinasabi ni Brother Jerry, meron pa rin talagang whosoever eh, kung sino. Tsaka yung nabanggit niyo po kanina na verse yung sa Matthew 7:21, yung "Who calls to me, Lord, Lord, will not enter." Yung sa bandang baba nun, sino bang makakapasok sa karera ng Diyos? Those who does the will of the Father. So, meron pa rin yung gumagawa lang. Yung sa will of the Father. Ano bang will of the Father? Yung maniwala dun sa kanyang anak na sa kanya natapos na gawa. Yun, magandang argumento yun. Malinaw. Actually, tad ng verses ang Bible na patungkol sa may mga tao talagang hindi maliligtas. Di ba? Meron binanggit si Lord sa Gospel of John. Sa chapter 3 din, kasi chapter 3 yung famous verse eh. Ibaba mo lang yan sa verse 18. Ito sabi ni Lord, "Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already." Malinaw. Oo, hindi lahat ay automatic. Porket si Kristo ay namatay, ligtas na ang lahat.
sabi ni Lord, kung sasampalataya ka, maliligtas ka. Kung hindi, may kalalagyan ka. Diba? Revelations 20, ito sabi sa Revelations 20, verse 15. Anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Diba? Ang sino man daw hindi makita ang pangalan sa book of life, itatapon. Saan? Sa dagat-dagatang apoy. Lake of fire. So, meron talagang pupunta ng impyerno. Ngayon, ito problema ng legalism. Legalism. Universalism. They don't believe in hell. They don't believe in hell. Madali naman patunayan din na totoong may impyerno. Diba? Ito na nga, sinabi na nga ni Lord yung hindi nakasulat sa aklat ng buhay, anyone not found written in the book of life, they will be cast out, or they will be cast into the lake of fire. Itatapon sila sa lake of fire. Ano yung lake of fire? Diba? Dito sa atin, buti baha lang, tubig, baha. Okay? Tubig, baha. Pero ito, apoy yung baha Lake of fire. Dagat-dagatang apoy. So, wag tayong maniwala na ang lahat ng tao ay ligtas na dahil si Kristo ay namatay sa krus. O ang lahat ng tao ay maliligtas eventually dahil si Kristo ay namatay na para sa ating lahat. Mali po yung teaching na yon. Maling paniwalaan yon. Although maganda sana kung gano'n, maganda sana yon. Diba? Ganun lang. Yung mahal mo sa buhay na talagang antigas-tigas ng ulo, ayaw sumampalataya sa Panginoon. Tapos namumuhay talaga ng alam mong sigurado ka anytime na mamatay ito sa impyerno pupunta to, di ba? Okay sana yung teaching na yon, lahat maliligtas, di ba? Okay lang. Okay sana yon. Pero hindi ganoon hindi ganoon ng clear teaching ng salvation ng Bible. Kaya wag nating kagatin yung teaching na yan ng universalism. Maging masaya na lang tayo na by grace, under the new covenant of grace, ang kaligtasan natin is a gift, regalo. Doon maging masaya tayo. Paano natin na-receive yung salvation natin as a gift? Kasi sumampalataya tayo. Yun lang ang ginawa natin. Sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus, sa kanyang tinapos na gawa, na siya'y namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. So, manampalataya tayo na ginawa niya yon para sa atin. Maliligtas tayo. Yun lang ang ginawa natin. Sumampalataya tayo. At maging masaya na tayo doon. Di ba? So, ito yung regalo. Pero sobra naman yung wala ka nang gagawin. No? Kahit hindi ka maniwala, ligtas ka pa rin. Sobra naman yun. Sobra na yun. Kasi dun sa Amerika nga, di ba, meron Church of Satan Di ba? Inaano nila kanilang dinideklara na ang kanilang sinasamba si Satan Oo, totoo. Pero paano pala yun? Ang tawag dito, doon pa rin pupunta. Sa langit sila pupunta Ayaw nga nila sa Diyos Kasi ayaw nila sa Diyos tapos sa langit sila pupunta. Hindi sila magiging masaya doon. Kasi ayaw nga nila kay Lord Baka pagdating doon, gumawa pa sila ng grupo uli, Aawayin nila si Lord. Okay, anyway, isang oras na tayo, Hopefully nagbigay linaw itong ating topic about universalism, At wag nating kagatin yung teaching na yan. Okay? So, paalam tayo mga kapatid. Sige po, 3 verses pa lang po yan yung ating napag-usapan. Actually, hindi siya pala 3. So, siya ay 5 verses. Hindi, 4 verses. Kasi 2 verse yung sa Colossians Pero dalagdagan pa po natin yan sa mga susunod na forum natin. So, naman po makakasama namin kayo muli. At matingnan pa po ninyo. Malaman pa po ninyo kung ano po yung mga ibang mga verses na mahal natin pag-usapan patungkol po sa aral na ito. Sa ganun ay maliwanagan po tayo. So salamat po at magandang gabi po. Isang mabiyayang gabi po sa lahat. Okay, isang magandang araw muli sa lahat. Patuloy lang tayong magsubaybay sa ating live. Bawat live natin dito sa Grace Life Forum. So siguro,
na-appreciate naman siguro ng lahat yung ating mga pinag-uusapan dito, no, na mensahe patungkol sa biyaya, which is tayo ay under the new covenant, no. Tuloy-tuloy lang tayo kasi ang mensahe ng grace, I believe kailangan siyang ulit-ulitin, kailangan siyang ulit-ulit na mapakinggan para tayo ay mas maliwanagan. Salamat po si Brother Jerry. Yun. Again, mga kapatid, ito po si Brother Henry Uy, pastor ng Grace Life Church. Magandang araw sa ating lahat, and see you next time, mga kapatid, and hopefully itong message, itong napag-usapan natin ngayon o naging topic natin ay nagbigay sa atin ng karagdagang kaalaman patungkol sa mensahe ng ating kaligtasan. Okay? So muli, God bless po sa ating lahat, and stay safe, mga kapatid, and stay blessed. Ingat po tayong lahat. Ingat po tayo.